Dito guys, meron tayong gagawin guys. Meron tayong sira na namang machine. So ito guys ay patient monitor na pure scope. So ayan guys, may ilaw siya dito pero wala siyang display. May power siya pero wala siyang display guys. Ayun. Ayan mag-on. So iilaw lang siya. Tapos ayun na mag-on. Ayan mag-display. Ayan guys. So check na lang natin guys. Guys, meron siyang sound pero walang display. So wala siyang display. So magpalit tayo ng guys, display board. So meron pa ba akong display board doon? Tingnan ko muna kung may display board pa ba ako. So papalitan natin to guys. So ayan guys, meron pa akong display board na ano ba tawag dito? Control board. So meron pa akong isang display board guys, pero tama ba? Ibang model lang, tama? Parehas guys, ayun o. Pero maliit. Bakit maliit to? Mas maliit to guys yung display board nya, pero parehas lang siya. Bakit malaki to? Ito yung bago, may bago pa akong isa. So marami akong defective. Ayan, puro defective yan guys. May X na. So ito control board. Ito din display board. Ito kasing laki. Ayun guys, kasing laki, kaya lang X na rin eh, sira na. So sira na rin to. So ito din guys, sira din. May X na rin siya. So itong power board niya, ito naman SPO2, sira na. So meron akong bago. Ang problema ko guys, bakit maliit? Sa ibang version siguro itong guys maliit. Pero pwede siguro itong ikabit. Ito guys, ayan, itong
bago na to. Tingnan muna natin kung pwede ba siyang ikabit. Pwede ba siyang mag-display dito. Maliit eh. Pero halos pares lang naman. Ayan guys, parehas lang. Medyo malaki tong original niya. So last ko na lang tong display board guys. Wala na akong ibang pampalit. Ito guys, itong display board na to. So palitan natin to. So ito guys maliit. Ito maliit, ito malaki. Pero paras lang to guys. Paras lang sila ng pwede mo rin mailagay dyan, no? So ito na yung nabili namin noon na display. So testing ito muna na yung dekabit. Mali ako. So pag dito gumana, ito na lang yung last kong board eh. Ito kasi guys, hindi na namin ito ma-orderan ng yung Infinix na to guys, hindi na namin ito ma-orderan ng pyesa dahil wala tong Saudi FDA, hindi siya registered ng Saudi Food and Drugs, so hindi kami maka-order ng spare parts nito guys. Yun ang problema nito sa monitor na to. Testing na natin kung mag-display ba siya. Kung yun ba ang sira niya, yung board ba. So hindi yung board ang sira guys, so okay yung board niya. So ganun pa din. So hindi yung board ang sira, baka nasa loob yung sira nito. So yan guys, hindi compatible yung maliit na board. Tsaka yung may damage din yung touchscreen, screen niya guys. So papalitan na lang natin.
So wala akong issue dito sa yung mainboard niya. So ang problema ko is hindi siya compatible dito sa ano. At saka yung display niya, guys. So papalitan natin yung display. So meron akong spare nitong display, guys. So papalitan natin ang buong display. So ito, guys, itong buong na to, meron akong spare. So meron akong spare ng parts. Ayan. So papalitan natin ang buo, pati yung board. So yung pinalit kong display, guys, hindi siya compatible dito sa lumang board, kaya papalitan natin ng buo. So ito yung buo. So ayan, guys, ito yung luma. So palit natin tong board na to. Ayan, guys, gas na rin. So, pagpalit nito, guys, kailangan na natin ilapat yung pinakaano niya. Kasi pag hindi nalapat yan, kakaroon ng gap yan dito. So, kailangan lapat na lapat. So, pagkalapat na yan, pwede natin itornilyo. Yung screwdriver kong ginagamit, guys, matigas ang ano nito eh. Baka madurog yun. Plastic lang kasi ito, guys. So yung ginagamit kong screw is matigas yung torque nya. Hindi ko walang adjustment ng torque, kaya dahan-dahan lang. Mabilis kasi ito eh, kaya yung isa kasi mabagal, yung isa ko may adjustment ng torque pero mabagal. Kaya ito gusto kong gamitin. So yun, nakabit na natin. Kabit na natin yung pinaka ano niya, housing. Yan. So
natin para hindi tumukod yung ano, yung ano niya guys, yung switch, push button switch. Screwhan niya 1, 2, 3. Tinamaan kata yung screwhan niya. Tinga. Tinamaan ko yung screwhan niya guys. Mali. So hindi yan dyan. Dito sa baba, sa baba yan. Ito guys, itong malaking board na ito ay kakabit natin. Flex cable.
natin. Tingnan natin yung power niya. Ayan guys. So okay na siya. So ang problema niya is yung display. Yung main mismong display guys. Ayan ito. Sira na talaga to. So pinalitan lang natin ng bago. Tsaka yung pinaka display board. Ayan. So inuubos ko na lang yung piyesa ko nito guys. Kasi wala na kaming ma-order na parts nito. So pag naubos na yung spare parts namin nito is discard na tong maitin na to. So ito yung display board guys nga hindi siya compatible. So ito yung bagong version yung dineliver sa amin na hindi sa compatible dito sa 4050 na IP4050. Ito yung dapat na display board nya. So ito maliit. So ito yung pinaka latest version siguro nila. So version 1 ito, version 1.2. So is version ano guys, V. Yan yung version niya. Iba na yung version niya. So yan. Yun lang yung sira. So pinalitan lang natin ng display board at saka yung ano guys, is LCD display. Na siya, meron na siyang power. So okay na. So yun lang ang problema niya guys, yung pinaka main display pinalitan natin at saka yung display board niya. Kasi hindi compatible yung maliit na board. Yung bagong board ko hindi siya compatible. On off. Ayan. Okay. Cover lang natin. Isara lang natin bago natin paspaan na rin tayo ulit. Ito nga pala guys, luma na tong monitor na to. Hindi naman sa luma, mga year 2015 namin to na receive. Ang problema kasi guys, wala siyang Saudi Food and Drugs Authorization. So hindi na kami maka-order ng spare parts nito. Mostly ito guys, nagwa-white screen. Karamihan ang problema nito sa amin dati, nagwa-white screen. So kaya mayroon akong mga display board. So pag nag-white screen na to guys, ang problema is yung display board nya. So hindi na kayo maka-order. Kaya ano na siya. So may battery pa rin siya. So yan. So okay na siya. So wala siyang probe kaya ano siya. So okay na yan. So ang problema na ito is walang display. So ayan, okay na siya. Okay. So yun lang guys.